Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Andyan yung search bar. Type nyo lang po sa YouTube si Kuya Gus at makikita nyo po agad-agad ang ating channel. Meron po tayong upload everyday, umaga at hapon. Ano ang mga balita ngayon? Nag-iiyak na itong si Bakla. Si Ridon. Oo, Ridon! Hi! Tita! Nag-iiyak na. Sabi, super sinungaling daw si Kong Libiste. Pag ikaw nagsisinungaling, okay lang. Kahit na maganda ang ginawa ni Tatay Digong sa Dolomite, sasabihin mong walang kwenta. Di ba pagsisinungaling din yun? At sasabihin mo mayroong anomalya sa Davao, si Kong Pulong. Pag ikaw ang bibirahin, nag-iiyak ka na. Sa media ka pa harap. Ano ka, bakla? Ano ka? Okay lang sa inyo? Pag kayo bibira, pag kayo bibirahin, iyak tawa? Ganun ba? Wow, tigilan nyo kami May nakuha raw, ebidensya, sa hotel room ni Cabral. Ano ito? Diyos mio, may balita. Oo, nagkaroon ata ng Mamaya abangan nyo. Tapusin nyo ang dulo ng ating video Husband of ex-TP US Cabral recount last conversation with wife before alleged fall. Alleged fall Talaga ba? Ridon, no indication Cabral wants to turn state witness in flood mess. Kita nyo na? Pag kayo, kahit anong sabihin nyo, gusto yung maniwala ang tao. Ngayon, sa kutis mo, laki ng mukha. Hindi ka paniniwalaan ng taong bayan. Kahit mag-iiyak ka pa dyan, magdadrama-drama ka dyan, basta ang paniniwalaan ng taong bayan, si Kong Libiste. Tama. Kayo nanonood sa akin. Ano sa palagay nyo? Sino mas paniniwalaan nyo? Itong bumabatikos kay Tatay Digong? O itong si Kong Libiste na talaga namang bumabatikos sa mga magnanakaw? Alam mo, ikaw na makapalang muka, malapad ang muka, hindi na nga namin alam kung babae ba siya, babae ka ba, bakla ka ba. Kumakanta lang kami, Ito. Sino kaya paniniwala ng taong bayan? Malamang, si Kong Libiste. Kasi wala naman to sinabing matino. Sino? Sino ba yan? Si Judges, hindi natatagal. Salamat naman. At malapit na ho ang Pasko. Bukas, Tisperas na. Pinabati ko kayo ng maligayang Pasko! At manigong bagong taon na si Tatay Digong, andun si Kitty at si Miss Hanelet ngayon sa dahig. So, ang nakakalungkot lang, wala kasing Noche Buena, walang ganun-ganun walang party-party. Ako kasi nakaranas din ako ng Christmas Eve sa ibang bansa. So, mga Pilipino lang talaga nagse-celebrate. Buti lang, doon ako sa Filipino community napadpad. Dahil kung sa mga puti, talagang matutulog na lang sila. Pag alas 12, wala nang ganap. Hindi ka guys sa Pilipino, lechon, ihaw, barbecue. Tapos, alas 8 pa lang, nagchat na. Pagputok ng alas 12, ayun na, sayawan na. Let's party! Pero bago na natin simulan yan, eto, nag-iiyak na ang ang mama. Ayaw ko kung babae ka ba? O lalaki ka ba? Sino ito? Pasok! Good evening, Kong. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Terry, ayun na nga. Talagang pinalutang ang pangalan ninyo, no? So, syempre, para fair lang, bibigyan namin kayo ng pagkakataon to say something about that allegation. Well, una sa lahat, super sinungaling si Congressman Libiste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon, may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao
Camarines Sur. So kaya nga, ang una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertion? Kung hindi pa ako congressman, ngayon taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Eh yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ho ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siya umatras. Ang sinasabi niya Hindi ngayon, naman umatras. Bicol Saro Party List ang meron pong... Ang sabi niya, Bicol Saro Party List, ang nagpasok ng insertion. Wala namang umatras dun eh. Kahit magbatikusan kayo yung dalawa, debate sa debate, di ka mananalo. Tita! Di ka mananalo. Iba yung talino ni Kong Leviste sa tako mo. Kasi sa inyo, ang tako nyo panlalamang, pandudurobo. Ito, bumabati ko sa mga durobo. Kahit ngayon, magharap-harap kayo, sama mo ang 1 milyong Pilipino magbotohan, hindi ka mananalo sa boto. Dahil sira ang pangalan mo eh. Di ba? Nandun ka na sa Duterte, kung ano-ano pa pinagagawa mo, kaya ka sinibak. Ngayon, bebelta ka. Anong unang issue? Ikaw ang unang sinungaling eh. Sabi ni Aling Ledesma na naginip siya, ikaw daw yung unang sinungaling. Bakit? Hindi pa sumasarap yung pagkaupo mo dyan, umatake ka na kagad kay Tatay Digong. Saan? Sa Dolomite. Sinabi mo, yun ang nagsisimula ng pagbaha. Napak-check ka na naman. Nasupalpal ka. Bakit nagbabaha? Hindi naman bukas yung floodgate. Hindi gumagana. Di ba? Tapos sisisihin mo si Tatay Digong. Ngayon ito, binibira ka ng isang magaling na congressman. Iyakin ka pala. Sakit, di ba? Ganyan. Ganyan ang pakiramdam pag ginagawa ng kwento. Ngayon, ayan sa'yo, hindi kwento. Totoo yan. Yun nga lang, nag-iiyak ka na. Proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi... Walang touch move. Ikaw ang sinungaling. Ako mismo daw po, merong insertion na 150 million. So ano po yung nakikita ninyo dito, Congressman Redon, na posibleng motibo na bakit naman kayo biglang pinangalanan nitong si Congressman Leviste? Well, kasi po, it was an actual challenge over the weekend to him to basically disclose yung sinasabi niya pong Cabral list. Kasi ang totoo pala, siya din mismo nagsabi, September 4 pa pala niya hawak ito pong listahan na ito. Ano? At ang sabi niya, meron pong listahan ng mga congressman, senador, executive officials, na hindi DPWH, at mga private individuals. So ibig sabihin, there's actual public interest for this particular list to be disclosed in the soonest time. Ibig sabihin, more than 3 months na from September 4 eh. Hindi ba? Tapos ngayon lang niya binabanggit-banggit ito pong listahan sa panahon na yung pwede hong mag-authenticate nito pong dokumentong ito, patay na. Si Yusek Cabral. So, ibig ko sabihin... Sure ka? Sure ka? Baka naman hindi kasi merong issue, baka palit daw yun. At meron naman balita ngayon na dun sa hotel room, merong nakuha. Ebidensya daw kuno. Alamin natin yan maya-maya. Pero, sa susunod, wag ka nang bibira kung iyakin ka pala. Balat sibuyas eh. Di ba? Bira ka ng bira. Nung binira ka, nagngangaw-ngaw ka. Saklap, di ba? Sakit, di ba? Pag na-back to you na, magpapaawa. Hingi ng lifeline. Call a friend sa media. Magpapa-interview. Hingi ng backup. Papasimpatya. Ngek-ngek nyo. Ipaniniwalaan ng taong bayan. Di ba? Ang bobo, talaga, Nino, naku, siya na naman ang patungkol. Ang daming galit talaga dito, no? Bakit? Ano sabi rito? Bakit tinawag na 80-80? Walang napagtanto na talagang napakabobo niya. Sa dami nagsasabing bobo. Ngayon ko nalaman na bobo talaga. Una, ang sabi niya doon sa interview kay Katony, na fake news daw si Leviste dahil daw hindi daw siya member ng 19 Congress nang i-insert daw yung 150 million ng Bicol Saro Party List. Okay, sige, hindi ka member. Ngayon,
member ka ng party list na yan, tapos hindi mo alam. Nominee ka, alam mong ikaw yung sunod na papasok, pag manalo kayo, hindi mo alam. Ito kasi partido kayo eh. Tama. You are a party list group. You have one goal, you have one intent, you have one movement. Di ba? You share the same values. Oh, tapos ngayon itatatwa mo yung ginawa ng ng party list ninyo. That is absurd. Hindi tama yun. Di ba? Napakabobong argumento nun na Congressman Ridon. Tapos ang tinanong ka ni Katunying na na-implement yung project, sabi mo, there is another time for that. For the meantime, pag-usapan lang natin yung pinakamahalaga, which is sinabi ni Congressman Libiste na ako ay nag-insert. Aba, hindi tama yun. Sino nag-implement ang project? Ikaw? Yung partido mo, di ba? Oh, are you not part of that group? Yan. Supalpal, ano? Sabi na eh. Alam nyo, huwag kayong lumusot. Ha? Oh. Huwag kayong lumusot ng alanganin. Hindi naman masama na sabihin, yes, it is part of our program. Yes, we have inserted 150, but we have implemented it properly. Yun, Hindi dapat naman na sagot. Diba? Tama. Wala, mag-ano ka. Magdi-deny ka pa, nagbuka ka tuloy bobo. Sayang ang bayot. Sayang ba? Okay tayo. Sayang ang Good payo. morning sa inyong tanan, and it's 2 a.m. 2:18. Sabi rito, coin in the hand test ni Tatay Digong. Ano kaya to? Mukhang ano to ha? Mukhang interesting to ha. Tapusin ang video ha mga kasama. AM na sa buntag. So, nag-scroll ko, nabasa na nako ang balita about sa ilahang gi-examine, no, gibuhat nga examination kay Tatay D ang giingon. Tingkasar ba ito in English? So, ako lang i-summarize nga para dali na ito masabtan. So, ilahang gi-test si Tatay D sa kaning coin in the hand. Coin in the hand test. Kana siya nga test, sayon ra kay na siya. Unya, kanang mailhan kung imong gi-fake o dili. Because sayon ra kayo siya nga test. So, inana na siyang procedure nga gibuhat. Halimbawa mo ni ang coin. Tagnaon ni Tatay D kung asa gibutang ang coin. Tagnaon niya, dana niya 10 times balik-balik. So karon piyong si Tatay D pag humana na pabilangon o backwards 10, 9, 8 magbilang si Tatay D. Pagka human, open your eyes, asa ang coin. Mayroon siya left. Pag ana, okay, tama. So 10 times siya na bali na pudiri bali na pudiri. So bisag ang brain damage, maka-perfect score ana. Bisag ka ng mga na dementia, mga Alzheimer, maka-perfect score ana. Kung makakuha ka og ka ng 10 nga score, perfect score, so mean to say healthy. Okay. Walay decrease sa imong cognitive function. Pag makakuha kag mga 8 nga score, kanang meron na. di gyapon siya ingon nga naa kay something. Okay gyapon siya nga result. Kaysa yun nalagi kay ang test mo. Pili-pili ko kaya 10 times. So kung may dire, tama. Yeah, next na po, dire na po na ibutang. So, diba? Very easy nga test. Gipili nila ni, kay mo ni siya test nga madakpan nila kung gi-fake ni mo dili. So kung ang imong scoring is 5 below, then you're faking it. Kay bisan ganig ang mga brain damage, dili gyud masipyat ana nga test. So sa result na ilahang gisulti nga bisan pa daw frail, gray and old si Tatay D, na halata daw nga gi-fake niya ang result sa test. Mo yung gisulti nga gi-fake daw ni Tatay D. Wala. Pinipik ni Tatay Digong, hindi. Wala lang talaga silang magawa. Kaya mababalik natin dito kay bakla. Okay. O kasi may nagsasabi sa Aling Marie, sabi niya, mukhang bakla yan. Naku, hindi tayo nagsabi niyan ha. Si Aling Marie. Sino ba yan? Sino ulit siya? Dana! Ano naman ang, alam nyo, ang hirap talaga pag hindi ka talaga mahal ng Pilipino. Ano? Bakit? Tingnan nyo
yung isang congressman, kahit anong gawing pabango, ha? Kasi namayapa eh. Excuse me. Kahit anong gawin nilang pabango, sa post nila, kung sino-sino pa yung mga congressman na kasama nag-post, na magaling daw itong kasama nila na si ano, tinatawanan ng tao. Di ba? O, pansinin nyo ito. Puro katawa-tawa rin. Nakakatawa na yung mukha, katawa-tawa pa. Kahit mag-post pa kayo na i-build up nyo yung sarili nyo, na sabihin nyo na sinungaling si Libiste, pag na-back to you kayo ng taong bayan, kayo pa ang katawa-tawa at kasama-sama. Di ba? Eh, ano naman ang problema? Respect calls for proper probe into Cabral. Ano respect na naman? Oo. Eh, meron ng balita na ano. Pero himayin muna natin to. That it is still very possible to get a hold of what Undersecretary Cabral knows and the files that she was dealing with. Sabi mo, pwede pa rin i-question ang kanyang mga ASEC, staff directors, DPWH officials. But sinabi rin ng ibang DPWH officials na si Yusek Cabral lamang yung nakakaintindi ng formula in computing the allocables for district congressmen. Don't you think her death would cause a big gap into the search for truth here as to how, or she was too central to this, and she was key to actually linking yung lawmakers natin or those who are higher up in terms of power? Well, I think before she died naman po, she had made testimonies, for example, on what the meaning of allocable is, no? So, ibig sabihin, I'm quite certain she had staff who actually understood also the difference between allocable and non-allocable, no? So, I think pwede ho natin siyang silang tanungin pa. Wala na nga, itatanungin pa. Kulit naman. Ngayon, ang tanong mo, pwedeng pang tanungin, sino? Yung mga kasama? Sa tingin nyo, sino ba nakakalam lahat? Kaya nga may kwento, na mga bagay-bagay, para tumahimik. Hindi natin alam kung ano yung sinadya ba, tumalon ba, sinadya ba tumalon, tinulak, di umano, o nagpatihulog. Bigyan natin ng isang magandang himay. Kung halimbawa ako ay nasasangkot ako sa mga ganyan iskandalo, malaki ang problema. Bilyunan ang problema. So, stress. Hindi mo na alam kasi kakasuhan ka na, kinasuhan ka na, makukulong ka. Ano ang unang papasok sa utak mo? Pupunta ka doon sa gilid. Pero siyempre, habang nasa gilid ka, titimbangin mo kung totoo ba yung gagawin mo. Ay, hindi pwede to. Kahit stress ako, baka mamaya masakit ito. Maramdaman ko to. Mabuhay pa ako, pero luray-luray na ang mga buto ko. Kung mabuhay ako at wala na yung dislocate na yung mga buto, pangit. Ay kung tinulak di umano, ibang usapin din yun. So kung talagang gusto nyo magpatiwakal, ibang usapin din yun. Bakit? Ikaw ba naman napakarami mo ng pera. Ibig sabihin ang gagawin mo na lang, ilalaban mo na lang yung kaso mo. Tapos, paghihintay ka na lang ng termino na papalit, tapos na ang kwento nyo. Ayun nga lang. Kasi baka sa susunod, habulin pa kayo ni Bibi Sara. Ngayon, ang problema, merong mga dokumento na lumalabas. Ilang dokumentong maaring maging ebidensya na kuha ng NBI. Saan? Sa hotel room na tinutuluyan. Agoy. Ano kaya ito? At merong mga post sa ibang platform na Kuya Goods, meron daw hong na-recover. Ano daw ho? Matalas daw. Ang alin? Ang isip. At kumalat daw. Ang alin? Ang tubig. Alam nyo na ibig ko sabihin. Yun yung post sa ibang platform. Pero alamin natin kung ano yung usapin dito. Mahirap naman magkuro-kuro. Mahirap mag-ibento. Nagbabase tayo dito. May na-recover na ebidensya sa hotel room.
na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ano yan? Kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang viral dashcam Ayun kung na. saan nahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos nga makakalap ng search warrant ng ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification, pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano pong disposition dyan. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related dyan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating inimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna nang ginumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita anila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos doon mismo sa location na yon nakita si Jose Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang natagpuang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan daw ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri. Posibleng isa-ilalim din sa polygraph test ng NBI investigators ang driver sakaling hindi sila kumbinsido sa mga pahayag dito. Nag-issue ng Sampina Duces Tecum ang ombudsman at inuutusan ng DPWH para isumite ang lahat ng computer at electronic devices na inisyu kay Cabral. Isa sa ilalim daw ang mga ito sa forensic examination para malaman kung may mga data na binago, binura o pinakialaman mula nang pumutok ang issue ukol sa mga manumalyang flood control project. Handa naman daw ibigay ng DPWH sa ombudsman ang mga hinihingi nito, maging lahat ng dokumento, records at files na nasa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Ano kaya yung nakita doon sa kwarto? Sa tantan nyo, kayo, tatanungin natin. Kasi meron ditong isa pang interview doon sa naiwang asawa. Husband of ex Jose Cabral recounts yung last conversation nila mag-asawa. Ano kaya yon? Yung pong nabanggit ninyo kanina, ano lang ho ang, kumbaga, gusto nyo pong asikasuhin at ano ho yung hangarin nyo bago ho magpasko, Sir Cesar? Yung hangarin lang namin, magsama-sama kami ng Pasko. Yun lang. Kasi bago man lang na magbe-birthday yung panganay ko, December 31 birthday noon, so yung Christmas. Kaya nagtaka na gano'n nga ako na maging maayos sana nga. At least, ayaw namin ng exposure, ayaw namin ng Dahil kami simple living lang ever since. Sir Cesar, ilan po anak ninyo? Dalawa lang. Dalawa. Ilan taon po siya sa 31 itong magbe-birthday? Magta-32 na siya.
30, 2003 siya, ano, 33. Tapos yung bunso ko is 33 minus 3 minus 8. Oh. Mga tapos na rin, sir. Tapos na. Yes. Tapos kayo, sir, ang narinig ko sa ibang interview parang dati rin kayo sa gobyerno. Dati kong taga-highways rin. Kaya nga umalis ako sa highways para siya yung nandun doon para wala kaming professional jealousy, para para wala maka-apekto sa trabaho na pwedeng, kasi pag sa gobyerno, pwede kang magamit kung sino yung mataas ang posisyon, para ayun ang iniiwasan ko, kaya nung umalis ako sa highways, wala, hindi ako nagbalik na highways. Ano na ang ginawa nyo, sir? Nag-private na kayo? Private ako. Practice. Pero retired na rin po kayo ngayon. Nag-retire ako ng government service 2007. 2007. Tapos private practice na po. Tapos Sanjin, yung ginagawa yung gawa ng barko. Gawa ng barko. Sir, bukod po dun sa hangarin po ninyo na maasikaso po yung mga papel, para may uwi na po si ma'am sa family, kasama-sama po kayo ng Pasko. Hangarin na rin po ba, sir, na mahinto na po yung mga spekulasyon? Ang dami yung spekulasyon. Sabi ko nga sa akin, talagang ayaw yung, sabi ko naapektuhan na yung pamilya ko, naapektuhan na yung mga bata tungkol sa mga lahat ng mga, sobrang yung, minsan nakakasira, hindi nakakaano. Ba't di na lang kunin yung lahat na talagang kurako talaga na saan ba nanggagaling yan? Di ba? Alam naman natin, meron lang sabihin dahil nakita naman natin kung sino yung mga nakinabang. Sir, ano yung mga spekulasyon na talaga masakit sa inyong marinig at malaman? Spekulasyon, sabi ko nga asawa ko, 42 years in service, simula nag-umpisa ng CEA hanggang naging undersecretary. Dinanas niya lahat yun, lahat ng pinag-umpisa niya na from the lowest rank, lowest mamal. Kumbaga from the ranks. From the ranks, oo. Opo. Pero sir, yung ngayon, yung nangyari pong very unfortunate event, ano ho yung mga haka-haka na masakit ho para sa inyo? Sabi ko nga na si Commander na nanghihingi o sabi ko, ever since naman na kahit ano yun mo, palang lahat naging secretary, ano yung niya, performance niya sa highways. Sir, bago siya umakyat dito sa Baguio, anong last message sa inyo? Nagpaalam mo pa siyang akit siya rito? Bago siya umakyat dito sa Baguio, kasi galing yung nakaraang araw, nag-ikot lang, punta lang sa Batangas, para lang unwind lang, yun lang. Sabi ko nga sige, para mawala yung pressure mo sa inisip mo, sabi ko sa kanya ba't hindi ka, kinakastyo ko pala, ba't hindi siya umatin ng ICI, ng 15? Napag-usapan ninyo. Anong sabi ni ma'am? Wala, sabi niya, sinabi ko, ba't hindi ka umatin? Sabi niyo? Oo. Sabi ko, di ba, may lawyer ka naman, Sabi niya, wala lang. Parang hindi ko gusto yung Parang minsan iba yung sa ICI na kung sino lang nila. Tinatakbo. Oo. Pero saan nagpaalam mo siya sa inyo? Bagyo, sama ka ba? Tiniyaya ka niya? Ganun naman kami na, alam mo, pag gusto mong mag-awain, wala kami masyadong pakialaman sa kung may gusto mong mag-awain, sige lang. O kung gusto mo, halimbawa, ga-awain kayo, sama yung mga bata, yun ang kayo basta pag nagplano kami, yun, sama, pamilya. Kasunduan niyo na. Kailan niyo dapat inaasahan babalik si ma'am? Sa Manila or sa bahay po rin? 1 day or 2 days lang. Minsan wala. 1 day or 2 days lang wala. Balik na lagi na sa bahay na yan. Sir, anong pinaka-namimiss niyo kayo, ma'am? Kung nangyari ito, ano yung namimiss niyo? Alam mo, sa akin, sabi nga, sa dati, pinag-aano namin sa yung sipag, yung niya, yung basta ng trabaho yan, dedicated sa trabaho niya. So, dedikasyon niya sa trabaho niya, ayun talaga. Hanggang na full time, sabi nga, ay lahat ng
Maski sa civil engineering, siya unang babaeng first president ng civil engineer, PICE. She's the only first Filipino women achiever. Yan. Sir, I'm sorry po sir, mauna ako na kayo. I'm sorry to ask this. May mga sinasabi po ang government na it's it's standard protocol na kailangan i-autopsy because quote-unquote questionable daw po ang death ni ma'am. Ano ang... Sa akin, hindi. Parang nakita naman nila na ano. So kung ayun, nag-decision niya kami ng mga bata na kung ano, tapos nag-consult ako sa ano, kasi ako, nakita ko na yung ano ni Cathy, kung ano yung condition niya nung pagdating ko dito. Sabi ko, kita nyo, yung gas-gas niya sa paa, sa kamay, dito na sa kamay, pagkasabi. Yun lang, sabi ko, ba't kailangan niya pang iano, wala namang itim na ano. Na pwede mong sabihin na foul play. Tingnan na rin ng sa NBI na ano, mediko. Tingnan, biligtan namin. Sir, ang ano niyo po ba dito, sir? Naniniwala po ba kayong may pamulak o sinadya? Baka nadulas lang yun na ano, kasi mag-unwind lang siya, diretso lang na ano eh. Yun lang. So sir, madalas pong gawin ni ma'am yun. Maging nyo, Batangas. Minsan, madalas yan gawin pag may pag medyo gusto niya mag-unwind. Siya lang talaga. Oo. Ganun siya. Ever since, ganun ang ugali niya, sir. Oo. Sir, Kundi kasama yung sabi niya, sama yung anak niya. Sir, panghuli na lang, ano ang mensahe niyo sa kumukutya? Nag-speculate pa ho sa pagkamatay ni ma'am. Ang tanging hangarin niyo lang naman ay may ubi siya. Kasi niyo, sir. Yun. So, message ko lang is, sana binibigyan niyo rin ng credit yung kung paano niya nakating yung maging undersecretary from CEA. 42 years in service, ilang doctorate, ilang masteral. From the ranks sa ano. Yun lang. Sir, sorry, panghuli na lang, sir. Si driver, sir, I understand, parang siyempre, as protocol po ng PNP, dahil siya huling nakasama, person of interest, do you believe na gano'n ba Kasi, ni Ricardo? Ricardo, kita mo, pag aalis yan, minsan, pag aalis yan, yung asawa, tumatawag sa akin na, sir, kasi kilala ko rin yung asawa eh. So parang family na rin tuturing namin eh. So for ilan taon? 7 years? Tama? 7 years yung nakasama? Alin, si Ricardo. Gano'ng katagal niya nung Kasi simula nung sumamber na driver niya dati, since retire na, tapos minsan may mga driver na, then nung si Ricardo niya na naging nakita ko naman na alam mo kasi hindi ko pinapakialaman yan, nakita ko naman servisyo niya kay Cathy. Kaya nga pati minsan na halimbawa, pag niyayaan ni Cathy na, may lakad tayo, may biyahe tayo. Okay ako, tiwala ako. Kasi purely professional trabaho. Tulad na lang pag may budget hearing. Gaano katagal sa Nandun lang. Nandun lang. Gaano katagal ba nangyayari kung budget hearing sa Kongreso? Araw yun, ilang araw yun, araw-araw, hanggang gabi. Basta sir, ang hangarin nyo, yung mga kumukutya, tignan nyo rin yung record ni ma'am, huwag kayong puro kutya. Tingnan nyo nga sa sino ba yung sa bilyonaryo na kung pwede lang, sige, gagawin ko yung niya na kung ano naging simula nung